So ngayon mga ka-streetwise, no, itong si Congressman Valeriano, matindi po yung paratang ngayon ni Congressman Valeriano. Di ba? So sabi po ni Congressman Valeriano, buwagin na yang Davao Mafia. Di ba? Nahuli na nga. Nahuli, hindi ako nakipag-bullshitan sa inyo. Ako ba, kailan ba ako nakipag-bullshitan sa inyo? Nahuli na nga si Kibuloy, huwag na kayo magtanong. Nahuli na nga. Oh. So ngayon mga kababayan, ito. Oh, ngayon nahuli na si Kibuloy. Pero dapat mga ka-streetwise, no, huwag po tayong matapos. Kailangan po natin masukol at hulihin yung Davao Mafia po na sinasabi ni Congressman Valeriano. Kasi hindi lang po ito tungkol kay Kibuloy. Tungkol po ito sa mafia na ginawa po ni Duterte sa Davao City. Di ba? So ito mga kababayan, no, para makuha natin yung point mga ka-streetwise, no, ito yung sinabi ni Congressman Valeriano. Okay? Sabi niya dito, no, Valeriano to government agencies, dismantle Davao Mafia, arrest Kibuloy. Okay? So kayo ba naniniwala ba kayo diyan sa 3,600 na nanonood ngayon? 'Di ba? Naniniwala ba kayo na merong Davao Mafia sa Davao City? Naniniwala ba kayo doon? Press 1 nga diyan kung naniniwala kayo merong Davao Mafia sa Davao City. Well, kung DDS kayo, malamang wala na akong aasahan sa inyo kasi nilulumot yung utak ninyo. 'Di ba? Utak ipis kayo eh. Pero dito mga kababayan, sinasabi natin dito, yung Davao Mafia na binuo po ni Duterte. Okay. So ngayon, pag-usapan ngayon natin yan. So ayan, ang dami ang dami nag-press 1. Okay. So ngayon, pag-usapan ngayon natin tong Davao Mafia na to. So sabi dito okay. Teka lang, may sumabit ba? Okay, wala pala. So sabi dito ito si Congressman Valeriano po ng Manila. Okay, sabi dito, House Committee on Metro Manila Development Chairperson and Representative Rolando Valeriano called the government agencies to dismantle. So, ano ibig sabihin ng dismantle? Pagwatak-watakin, sirain, basagin. 'Di ba? To dismantle the so-called Davao Mafia and immediately arrest Pastor Apollo Kibuloy who is facing serious criminal charges. So, okay na. Yung paghuli kay Kibuloy, okay na. Pero yung Davao Mafia, hindi pa okay yan. Papakita ko sa inyo mamaya mga kababayan na itong Davao Mafia po ay totoo. Totoo po ito. O dismantle buwagin. Correct, di ba? So sabi dito, pakita ko sa inyo, dyan sa mga dides na nanonood ngayon, papakita ko sa inyo na meron Davao Mafia. Baka buha ka ng ina, tatangan nyo naman eh. Di ba? Actually, napansin ko lang mga kababayan, no? Ngayon, 3,800 tayo ngayon. The more na mas marami nanonood ng live stream natin, marami din DDS ng mga tatangan-tangan nagko-comment, no? Hindi nga. Di ba? Kayong mga DDS kayo, tanga talaga kayo, no? Sumusuporta kayo sa, sa pastor na rapist, di umano? Di ba? Eh, tanga-tanga naman ng mga to. Di ba? Sige, pagtanggol nyo pa, magmukha kayong tanga dito sa channel ko. Sige. Oh. Sabi dito Valeriano underscored the need to uproot the mafia-like system in government and private offices in Davao City that allowed Kibuloy to get away with constructing underground facilities. Ayan mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Isipin nyo si Kibuloy mga ka-streetwise, di ba, nagkaroon ng bunker. Nagkaroon ng underground. Tapos ngayon, nung inihingi po ng PNP yung plano ng Kingdom of Jesus Christ sa pag-construct po sa Davao City Engineering Office, hindi po nila binigay. Kasi mga kababayan, mas lalong mapapadali po sana ang paghuli kay Kibuloy kung binigay po ng Davao City Engineering Office yung plano, di ba, ng KOJC compound. Di ba? Pagkatapos mga ka-streetwise, no, ang nakakagulat pa dito, di ba, binigyan ng permit ng Davao City na magkaroon po ng access, di ba, yung hangar ni Kibuloy sa Davao City Airport. So, doon mga kababayan, doon natin makikita na meron talaga sindikato sa loob talaga ng Davao City. Siguro agree naman kayo doon kasi doon nakakagulat na doon eh. Di ba? So, sabi pa dito, continue natin these underground facilities could not have been built without the act of commission and omission of government offices, private entities, individuals, Valeriano said. O, di ba?
Kasi mga ka-streetwise, no, hindi po talaga mangyayari yan. Yung pag-construct po ng mga bunker na yan, di ba, ng mga bunker na yan, ng mga, what do you call this, ng hangar na yan, na konektado sa Davao City Airport, kung walang kakonsyaba ito sa Davao City. Di ba? Oh. So sabi dito, the Manila lawmakers stressed the need for some sort of general cleaning should get underway soon to wash away the systemic corruption that allowed Kibuloy to flourish. This would be through an inventory of guns, ammunition, explosive, dangerous chemicals, and the position of individuals in Davao City. And illegal pogos and fake BPOs in Davao City must be raided and dismantled, he added. So mabigat po ang gusto po dito ni Congressman Valeriano. Talagang totally, parang ang mangyayari dito, parang ano na, parang ito-turn over na po talaga ng gobyerno, ng national government, yung Davao City. Di ba? So actually kasi mga kababayan, no, alam nyo kung anong nakakatuwa dito. Di ba? Hindi ito yung first time na narinig ko yung, hindi ito yung first time na narinig ko po yung Davao Mafia po na yan. Hindi ito yung first time. Kasi nung 2021, binanggit na po ni Trillanes ito eh. Actually, earlier 2021 pa, nababanggitan ni Trillanes ito eh, di ba? Nilista ni dating Senator Antonio Trillanes ang aniyay pagngungurakot na ginawa ng Davao Mafia sa bansa, di ba? So, ito 2021 to The Davao Mafia has been in power since 2016. Hindi sila ngayon lang nangungurakot. Customs, smuggling, drugs, Bucor, GCTA, and NFA, infrastructure, Bureau of Immigration Pastillas, POGO, AFP Modernization, PCSO, STLE, Sabong, Third Telco, Businesses, Extortion, PhilHealth, COVID Response. O, diba? Davao Mafia, mga kababayan. Davao Mafia. So, ngayon, mga ka-streetwise, no? So, kung panonood natin tong video na to, itong Davao Mafia, ito kumalat na to eh. Nakumalat na to, kailan ba to? 2021. Sige, panoorin nyo to Tignan nyo. Mafia, nilabel ko siya kasi talagang that's how they operate, ano? They use the same tactics ng mafia, parang Godfather yan si Duterte, ano? So yung mga pagpatay, pag-torture, pag-intimidate, pag-co-op, kumbaga ganun yung mga tactics nila. At namamayagpag yan simula pa nung mayor siya ng Davao. Yang si Michael Yang, dati niya nang kasabot yan. At yan, of course, sila Bongo at yung mga miyembro ng kanyang pamilya. And ito lang, just to refresh the memory ng mga kababayan natin, nag-sound na tayo ng alarm dito nung bago mag-eleksyon. Meron ng COA findings noong pa lang sa Davao na nag-e-employo ng ghost employees itong si Duterte, numbering 11,000, and equivalent is 700 million plus per year. COA findings yan. At yan, pinatotohanan ni Arturo Las Cañas, ito yung dating Davao Death Squad na hitman, right, na naging testigo. So sila, kumukuha sila ng mga additional allowances in the name of fictitious people. Kaya yun nga ang naging basihan ko ng pag-file ko ng plunder kay Duterte early on. Tapos, bukod pa dyan, nakakuha rin tayo ng mga dokumento ng bank accounts ni Duterte sa BPI na ang total is 2.2 billion pesos. Ngayon, tatanungin, hindi naman napatunayan yan. Napatunayan po yan kasi yung Deputy Ombudsman, si Arthur Carandang, nag-imbestiga as a result of that case na final ko nga, yung plunder case na yon, attached documents yon. Siya, nag-imbestiga siya, humingi siya ng dokumento kay Anti-Money Laundering Council. So, nakakuha itong si Deputy Ombudsman Carandang ng sinabi niya to sa media na parehas nung dokumentong nakuha ko, numbering billions yung transactions. Anong ginawa ni Duterte dito nung natutumbok na siya? Tinanggal niya sa pwesto si Carandang. Tapos may mga kaso pa yung ibang sila, bilang pamilya,
pero pinagtakpan yon. So, yan yung background yan. So, kumbaga, ito ipinaalam na natin ito sa publiko. Kaso ang nakakalungkot nun, noong mga panahon na yon, marami pang nahuhumaling kay Duterte, no? Parang gwapong-gwapo kay Duterte, no? O yan ha. So ngayon mga kababayan, no, yung sinasabi ni Trillanes, yung $1 billion na pera niya po, ay nabis na pala ito ng ombudsman kay Karandang. So ang ginawa po ni Duterte doon kay Karandang, sinibak sa pwesto. 'Di ba? Ganyan po kalupit si Duterte. So Davao Mafia po 'yon. So ngayon, merong binabanggit dito si Trillanes na nahuli na talaga ni Karandang, kasi si Karandang po dati po yang sa ombudsman. Nahuli na po talaga nila si Duterte na meron pong billion of dollars na pera sa bank account. So ang nangyari, nung nabuking na nga po si Duterte, ang ginawa niya kay Karandang, sinipa sa pwesto. So sabi niya dito balita ito noong 2018. O di ba? Philippine Anti-Graft official sacked for revealing Duterte probe details. O di ba? Yan yun naman. O. So sabi niya pa dito teka lang naman, mamaya na yan. Sabi niya dito, okay. Sabi muna natin. Sabi niya dito, okay. The Office of the Philippine President has sacked a deputy ombudsman for revealing information about an inquiry into alleged unexplained wealth of Rodrigo Duterte, saying that his intent to discredit him. Arthur Karandang is liable for graft. O, kita nyo mga kababayan, di ba? Ganyan po kawalang iya si Duterte noon. Kapag kayo po ay binuking nyo si Duterte, kakasuhan kayo. Di ba? Ang daming beses na pong ginawa ni Duterte yan. Ginawa niya na ito kay Asierto, kay Karandang, syempre kay Leila de Lima. 'Di ba? Kay Trillanes ginawa niya rin po 'yan. O, 'di ba? So sabi niya dito, okay. Arthur Karandang is liable for graft and betrayal of public trust for publicizing evidence he had on the alleged undeclared wealth of Duterte and his family according to 10-page decision issued by Executive Secretary Salvador Medallela. Isipin niyo mga kababayan kinasuhan po si Arthur Karandang dahil sa paglabas po ng dokumento at ebidensya kung gaano kayaman si Duterte. Di ba? Oh. So Davao Mafia nga ito. Tama yung sinasabi ni Trillanes dito. Davao Mafia nga talaga ito. So ito malupit. Oh. Investigation into Duterte by the Office of the Ombudsman, an independent agency, followed a complaint by prominent senator that Duterte had amassed as much as 2.2 billion pesos when he was a city mayor. Duterte denies that. O, di ba? 2.2 million pesos mga kababayan, billion pala, 2.2 billion pesos po yung sinasabing bank account nga po ni Duterte at yung nakahuli po sa kanya, tinanggal sa pwesto. Lupet, di ba? Oh. Sabihin nyo nga kay Dada, suntukan kami. Boss Dada, si Darwin, sabihin mo suntukan kami. Sabi dito, investigation which was terminated in November last year led to repeated angry outbursts by Duterte about the ombudsman. O, di ba? Karandang was sacked because of guilty of manifest partially towards Senator Trillanes as staunch critic of Duterte with intent to broadcast information adverse to the president according to Medallela's decision. Isipin nyo kung gano'n ka-bullshit to, no? Di ba? Pera ng taong bayan, in-expose ni Arthur Karandang na kinurakot daw di umano ni Duterte, tapos ang ginawa po ni Executive Secretary Medallela, di ba, ayun ang ginawang dahilan para sibakin si Arthur Karandang. Parang napaka-bullshit naman nun, di ba? So ngayon mga ka-streetwise, ito. So ito yung Davao Mafia. Di ba? Ito yung Davao Mafia. Ako naniniwala ako na parte sila ng Davao Mafia eh. 'Di ba? Ito ngayon ang Davao Mafia.
O, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa 3,000 po nanonood, so hindi pa po nakakapag-like. So, palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa sinasabing Davao Mafia. Di ba, na kailangan daw buwagin, sabi po ng mga congressman. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na meron Davao Mafia? At kayo ba, naniniwala ba kayo na kayang buwagin ito ng gobyerno ngayon? Kasi, ito po yung isang virus, di ba, na kumakalat po sa Pilipinas. O, di ba? Kaya nasa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan mga ka-streetwise. And then mga kababayan, balikan natin si Kibuloy.